Ayan, tayo pong lahat ay magsiyuko at manalangin sa gabing ito. Panginoon, nagpapasalamat kami sa oras na ito, Lord, sa pagkakataong ito na muli kami po ay magkakasama online. Salamat, Panginoon, sa knowledge and wisdom na patuloy na binibisto niyo po sa amin, Panginoon. Kayong aming kalakasan, kayo, Panginoon, na aming karunungan, O God. And we pray, O Jesus, na malayang kumilos sa mga Espiritu sa aming kalagitnaan. Maging teacher ka po namin, Panginoon, maging source of comfort ka po namin, Panginoon, at patuloy nga na kayo po ang siyang maitaas. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin tonight, Redeeming Love. Kukuhanin po natin sa Book of Ruth, chapter 4, verses 14 to 15. Ang sabi ng salita ng Diyos, basahin ko po muna sa English. Then the women of the town said to Naomi, "Praise the Lord who has now provided a redeemer for your family. May this child be famous in Israel. May he restore your youth and care for you in your old age. For he is the son of your daughter-in-law who loves you and has been better to you than 7 sons." Sinabi ng mga kababaihan kay Naomi, "Purihin si Yahweh, binigyan ka niya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo." So background lang, si Naomi po ay nabalo na sa kanyang asawa, yung kanyang 2 anak na lalaki na matay na rin po. Pero sinabi dito magkakaroon siya ng isang apo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata, referring to Obed, yung anak ni Ruth at saka ni Boaz na ipapaliwanag po natin mamaya. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang, referring to Ruth, na asawa ni Malon, na si Malon ay anak naman po ni Naomi, yun po yung tinutukoy dito na mapagmahal na manugang na nagsilang sa bata, ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Amen. So ito po ay relative pa rin dun sa series ng aming simbahan. So nasa week 2 na po kami and then it's all about redeeming love. At ako nga po yung na-assign na speaker nitong nakaraang Sunday. So sabi dito sa ating direction, when challenges and difficulties overwhelm us, we become unable to see God's great love for us. Di ba totoo, kapag may mga pagkakataon sa buhay natin na talagang matinding pagsubok or ang dami nating pinagdadaanan sa buhay, minsan hindi na natin pag-ibig ng Diyos. Minsan question natin, mahal ba talaga ako ng Diyos? May Diyos ba talaga na nariyan para sa akin? Nadidinig kaya ng Diyos ang aking mga panalangin? Di ba may mga ganun tayong questions? But despite that, God's unconditional love for us will keep pursuing us and He will restore us to a full, joyful, and blessed life. Amen. Napakaganda, no? Sabi dito ng salita ng Diyos, minsan nakakalimutan natin ang Lord. Hindi na tayo prayerful, hindi na tayo nag-church, hindi na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero sabi ng salita ng Diyos, yung walang patakarang pag-ibig ng Diyos sa atin, amen, yun yung ipupurso pa rin niya. Ipupurso pa rin niya tayo dahil mahal tayo ng Panginoon. Naomi and Ruth experienced losses, but God also showed them that He is a redeemer. Kasi si Naomi, yung binanggit natin kanina, sabi ko, namatayan siya ng asawa, then yung 2 niyang anak na lalaki namatay pa. And then yun nga, si Ruth nabalo din kasi yung anak ni Naomi na lalaki na pangasawa ni Ruth, namatay na din, 'di ba? So sabi dito, in spite of their losses, napatunayan ng Lord ng kanyang pag-ibig kasi ni-redeem ng Panginoon si Naomi at saka si Ruth. May we be witnesses of God's redeeming love for ourselves and our families. Kaya sa gabing ito, maaring may mga pinagdadaanan ka sa buhay. Maaring nasa isa kang sitwasyon na hopeless ka na, hindi mo alam who's gonna redeem you, sinong tutulong sa'yo. Tandaan mo, ang ating Diyos is a redeemer, a redeemer. He is a redeeming God. Kayang-kaya po tayong i-redeem ng ating Panginoon. Kayang-kaya tayong tubusin, alisin ng Lord sa pangit na sitwasyon natin sa buhay. So ito yung ating historical context. So ating kikilalanin yung makasaysayang tagpuan kung saan nabuhay si Ruth na binibigyang diin ng mga hamon na kinakaharap ng mga balo tulad ni Naomi. Ang plano ng pagtubos ng Diyos ay nagbubukas kahit sa gitna ng kahirapan. Amen. Minsan nga doon pa natin talaga napapatunayan yung magandang plano ng Diyos sa atin, yung pag-ibig ng Diyos na sa oras na wala na talaga tayong kakapitan, hopeless na tayo,
doon natin mapapatunayan yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. So, sa konsepto po ng kinsman redeemer or kamag-anak tagatubos, isang kamag-anak na may responsibilidad na tubusin ang mga miyembro ng pamilya mula sa may hirap na kalagayan. Si Boaz ay nagsisimbolong figura na kumakatawan sa mapagtubos na pag-ibig ng Diyos. Kasi sa konsepto po ng Judaism culture, kapag namatay na po yung asawang lalaki nung babae, mapapangasawa niya yung kamag-anak ng lalaki para napipreserve pa din yung pangalan ng napangasawa niyang lalaki. So, kailangan humanap ng isang kamag-anak na tutubos dun sa pangalan nung namatay na asawa. So, ganun yung culture nila. Kaya dito, nung sila po ay nasa Moab na, and then namatay na nga po yung asawa ni Ruth, and then sina wala na ring dalawang anak at saka namatay na yung kanyang asawa, pumunta uli sila sa Bethlehem at doon nga nila nakilala si Boaz. At si Boaz nga yung napangasawa ni Ruth na nagsilang po sila ng isang anak na si Obed. Yan. So ito na nga yung seed of blessing. Tuklasin ang kahalagahan ng pagiging isang pagpapala ni Ruth kay Naomi habang ang kanyang kasal kay Boaz ay nagsilang ng isang anak na lalaki. Inilalarawan nito ang sukdulang pagpapala sa pamamagitan ng angkan ni Jesus ang manunubos. Kasi yung kanila pong naging anak na si Obed, doon po nanggaling yung lahi ng ating Panginoong Heso Kristo. So mamaya ipapakita ko yung illustration para higit nating naunawaan ano ba yung importance ng lineage nitong si Ruth. Yan. So, ando na yung restoration ng joy. Suri ng pagpapanumbalik ng kagalakan ni Naomi na binibigyang diin kung paano maaring gawing sayaw ng tumutubos sa pag-ibig ng Diyos ang pagluluksa. Ang pagsilang ni Obed ay nagdudulot ng kagalakan at pagpapanibago sa isang dating mapait na kaluluwa. Diba? Mula dun sa sitwasyon na namatayan siya ng dalawang anak ng kanyang asawa. Amen, ganun din si Ruth, nabalo na. So wala na talaga silang inaasahan. Kakaibang joy yung na-experience nila nung nagsilang nga si Ruth na nagkaroon na ng apo itong si Naomi. Yan. So andun yung faithful providence. Ating i-highlight ang paglalaan ng Diyos sa kabuuan ng salaysay na nagpapakita kung paano umaayon ang tila ordinaryong mga kaganapan upang magdulot ng hindi pangkaraniwang pangtubos. Binibigyang diin nito ang banal na orkestrasyon ng pag-ibig sa ating buhay. Amen. So, sa kahit na pangit yung sitwasyon nila, sa nangyari sa kanila, pero since faithful yung kanilang Diyos na pinaglilingkuran, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. So, meron talagang magandang plano po ang Lord para sa kanila. At ganoon din sa atin. Ngayon alamin natin, ano po ba yung itsura ni Ruth? Physical appearance and background. Ayan. The significance of the name is reflected in the character of Ruth, who through her loyalty, compassion, and friendship becomes a central figure in the biblical narrative. Her story, found in the book of Ruth in the Old Testament, exemplifies qualities of devotion and kindness. Ang ibig sabihin ng pangalang Ruth ay compassionate friend or friendship. Yan. So, ang ganda ng pangalan talaga ni Ruth na talagang andun yung kanyang loyalty, andun yung kanyang compassion para kay Naomi, na hindi niya pa rin iniwan yung kanyang manugang, at andun yung pagiging kaibigan niya talaga para dun sa kanyang manugang, para dun sa kanyang biyanan na itong si Naomi. The Bible does not offer specific details about Ruth's physical appearance. It primarily highlights her virtues, resilience, and commitment. Her character, traits, and actions take precedence over her external features in the biblical narrative. So, ang ibig sabihin lang yan, kasi ang Lord hindi naman talaga nakatingin sa ating physical. So, in the same way, kaya dun sa Bible, hindi hinighlight yung physical attribute ni Ruth kasi nga, ang gustong i-highlight ng Panginoon dun sa verse, yung katangian ni Ruth, yung pagiging resilient niya, pagiging loyal niya, pagiging committed niya. In the same way na gusto niyang asahan din sa bawat isa sa atin na mananampalataya ng Panginoon. Alam niyo po ba na si Ruth ay isang Moabite woman? At yung mga Moabita, kalaban niya ng mga Israelita. So, she is from the land of Moab. She married into an Israelite family but became widowed.
along with their sister-in-law Orpah and mother-in-law Naomi. So, di ba sabi ko kanina may dalawang anak si Naomi. Yung isa doon napangasawa ni Ruth, then yung isa naman napangasawa ni Orpah. Kung titingnan natin yung paniniwala ng mga Moabites worship a variety of deities. Marami silang Diyos, marami silang sinasamba. Maraming rebulto, maraming tao silang sinasamba. And the religious practices were influenced by the polytheistic beliefs common in the ancient Near East. Chemosh was the chief god of the Moabite pantheon, and he was often associated with war and fertility. The Bible mentions the Moabite god Chemosh in various passages, and there are references to the Moabites offering sacrifices to this deity. So imagine yung kanilang sinasamba during that time nitong si Ruth before pa siya naging Christian ay si Chemosh. Sabi dito associated siya dun sa war and fertility, pero bagamat of fertility, hindi naman nagkaroon ng anak itong si Ruth, 'di ba? Nung siya ay Moabite. Yan. So ine-emphasize din po dito yung grace ng ating Panginoon. Na itong si Ruth's initial connection to the Israelite family was through her marriage to Malon, one of Naomi's sons. After Malon's death, Ruth chose to stay with Naomi, displaying deep loyalty and commitment. Ayan. So, syempre, nung napangasawa na po netong si Ruth, etong si Malon, yung anak ni Naomi, in-embrace na rin po ni Ruth yung Judaism, yung pagiging Israelite nitong sina Malon at ni Naomi. And then yung kanilang Diyos, yung ating Panginoon, si Yahweh, si Jesus Christ, yung ating sinasamba, yun na rin yung sinamba ni Ruth. At nanatili siyang kasama ni Naomi kahit namatay na po yung kanyang asawa na si Malon. So andun yung faith and commitment. Sabi dito, one distinctive aspect of Ruth's background is her faith and commitment to Naomi and Naomi's God. Her famous declaration in Ruth chapter 1 verses 16 to 17 expresses her unwavering loyalty and willingness to follow Naomi's God even in the face of adversity. Tingnan niyo yung sabi niya dito sa Ruth 1:16 to 17. Sumagot si Ruth, sinakausap niya dito si Naomi, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang aking magiging bayan, ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Yan ang ganda ng verse, no? Kasi since namatay na nga po yung asawa ni Ruth, si Malon, ang sabi ni Naomi, bumalik na lang si Ruth doon sa kanyang bayan sa Moabite, sa Moab. Pero sabi nga ni Ruth, hindi niya iiwanan si Naomi. Kung saan daw pumunta si Naomi, pupunta siya doon, at kung sino yung Diyos ni Naomi, yun din ang kanya magiging Diyos. Kaya nung bumalik po sa Bethlehem, etong si Naomi, kasama niya po si Ruth. At patuloy pa rin ang sinasamba po ni Ruth ang ating Panginoong Hesukristo, si Yahweh. Amen. So ayun to na nga. Nung sila po napunta na doon sa Bethlehem, andun na nga, nakilala na po ni Ruth etong si Boaz. Ang paglalakbay ni Ruth ay naganap sa Bethlehem kung saan namumulot siya sa parang ni Boaz na kamag-anak ni Naomi. Ang koneksyon na ito ay humantong sa kanyang kasal kay Boaz na naglalarawan sa plano ng pagtubos ng Diyos sa kanyang buhay. Ayun. Kasi mayaman po itong si Boaz. May-ari siya ng bukirin, and then naninimot lamang doon si Ruth at saka si Naomi. And then yun nga, dahil kamag-anak po etong si Boaz ni Naomi, pwedeng siya yung mag-redeem doon sa kalagayan ni Ruth. Diba sabi ko kanina merong kinsman-redeemer concept yung mga Israelite na kapag nabalo, yung babae, pwede niya mapangasawa yung pinakamalapit na kamag-anak nung lalaki, which happens to be Boaz. Ayun. So, syempre, dito sa Bible, ang sinasabi dito na Boaz, yung tumutubos sa atin, representasyon yun ng ating Panginoong Hesukristo. Tinutubos tayo sa ating mga sakit at karamdaman, sa ating mga pinagdadaanan sa buhay. Amen. So, ang manunubos po natin ay ang ating Panginoon. So, sino po ba si Malon? Sino po ba si Orpah?
Yan. Malon and Orpah, these are characters mentioned in the biblical book of Ruth. Pareho po silang anak ni Elimelech at ni Naomi. Sila po ay Israelite couple who moved to the land of Moab due to a famine in Bethlehem. Taga Bethlehem talaga si Elimelech at saka si Naomi. Pero since nagkaroon ng matinding tagutom, kailangan nilang pumunta doon sa Moab. At doon na nga nakapangasawa itong mga anak ni Naomi at ni Elimelech. At napangasawa nga nila doon si Ruth at si Orpah. Elimelech was an Israelite from the tribe of Judah and lived in Bethlehem with his wife Naomi and their two sons, Malon and Chilion. During a time of famine in Bethlehem, Elimelech decided to move with his family to the land of Moab in search for food and sustenance. Unfortunately, while they were in Moab, Elimelech died, leaving Naomi a widow. Yan, nasabi ko nga kanina na yung napangasawa ni Naomi si Elimelech namatay. Si Malon po, siya yung elder son ni Elimelech at ni Naomi. Along with his younger brother Chilion, si Malon, he married Moabite women, yan, si Ruth, while si Chilion naman, napangasawa rin niya Moabita si Orpah. Unfortunately, Malon, along with his brother Chilion, died na naman in Moab, leaving their wives widowed. So, di ba nakakalungkot? Very tragic yung story. So, tatlo na yung balo. 'Di ba si Naomi, si Ruth, and then si Orpah. Yan. Sino naman si Orpah? Orpah was the wife of Chilion, the younger son of Elimelech and Naomi. After the deaths of Malon and Chilion, Naomi decided to return to Bethlehem. Pero ang sabi nitong si Naomi sa kanyang dalawang manugang, Ruth and Orpah, sabi niya magstay sila sa Moab at makahanap ng mapapangasawa kasi nga wala nang anak etong si Naomi na pwedeng mapangasawa pa nitong si Ruth at saka ni Orpah. While Ruth chose to remain with Naomi, Orpah tearfully decided to go back to her people and her gods. Yun lang yung sad story. Si Ruth, andun na siya sa katotohanan, sa liwanag, yung tunay na Panginoon, yung ang kanyang sinasamba, si Jesus Christ, na natili siya doon kasama si Naomi. Pero si Orpah, bumalik siya sa dati ng Diyos. Bumalik siya sa pagsamba sa ribulto, sa mga Diyos-Diyosan, sa kung kani-kaninong mga santo at santa siya sumasamba. So, hindi niya tinularan si Ruth na sumamba sa nag-iisa at tunay na Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo. Yan. Malon married the Moabite woman Ruth, while Chilion married Orpah according to the Medrash or Judaism, Ruth's sister. Elimelech and his sons all died in Moab, leaving Naomi, Ruth, and Orpah widowed. Naomi returns to Israel but advises her daughters-in-law to stay in Moab. While Orpah takes the advice, Ruth chooses to stay with Naomi and convert to Judaism. In Israel, she then takes part in levirate marriage, marrying a relative of Malon's and an act which will ensure that Malon's name is not forgotten. Yun yung sinabi ko kanina. As any child, she has will to be considered as if it were Malon's child. She marries Boaz, and her child Obed, biologically Boaz, but counted as Malon's, becomes the paternal grandfather of King David. In Hebrew, ang ibig sabihin po ng Obed ay servant or worshipper. Ang ganda rin pala ng pangalang Obed. The story of Ruth portrays the contrasting choices made by Ruth and Orpah in the face of adversity. Ruth's unwavering loyalty and commitment to Naomi as well as her willingness to embrace Naomi's God rather set her apart. Orpah on the other hand makes the difficult decision to part ways with Naomi, highlighting the different paths chosen by these two daughters-in-law. At ganoon din ang Panginoon. Panginoon naman, di ka naman niya pipilitin na tanggapin siya ng Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. It will be your decision. Ikaw ang magde-decide kung tatanggapin mo siya na Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. So, sino po ba si Naomi sa Bible? Ang ibig sabihin ng pangalang Naomi ay pleasant or sweetness. The name Naomi reflects not only the challenges she faced, but also her journey from bitterness to a place of renewed joy and blessings. Naomi eventually decided to return to Bethlehem, and Ruth chose to accompany her. Naomi's journey is marked by loss, bitterness, at yung maganda later, redemption. 'Di ba? Yan. Sino naman si Boaz? Ang ibig sabihin ng pangalang Boaz ay strength
or swiftness. He is portrayed as a wealthy and virtuous man, and his name aligns with his role as a strong and noble figure in the narrative. Boaz becomes the kinsman redeemer for Ruth and Naomi, symbolizing God's redeeming strength and providence in their lives. His actions in the story also serve as a foreshadowing of the redemptive work that Jesus, the ultimate redeemer, would accomplish in the new covenant. Yun. Kasi ang binasa po natin na Book of Ruth, nasa Old Testament po yan. Pero sa Old Testament pa lang, pinapakita na doon kung paano tayo i-redeem ng Panginoon. At nangyari na po yun sa atin 2,000 years ago. Yung ating ultimate Redeemer, our Savior, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Boaz po is a significant character in the Book of Ruth and plays a crucial role in the redemption story. He is introduced as a wealthy and influential man from Bethlehem belonging to the family of Elimelech. Boaz owns fields where Ruth gleans to provide for herself and Naomi. Boaz's actions symbolize God's redemptive plan and he becomes an ancestor in the lineage leading to King David and ultimately Jesus Christ. So ito na nga yung family tree. Si Ruth, napangasawa niya si Boaz, naging anak nila si Obed. Si Obed, naging anak nila si Jesse. And then si Jesse naman, napanganak niya si David. And then si David po, doon nang galing yung lahi ng ating Panginoong Heso Kristo. Ayun. So tingnan natin, let's draw parallels. Redemption and kinsman redeemer. Yan. Sabi dito, in Ruth, Boaz serves as a kinsman redeemer, illustrating a form of redemption for Naomi and Ruth. Similarly, sa bagong covenant, Jesus is the ultimate redeemer, offering redemption and forgiveness for humanity through his sacrificial death on the cross. So si Boaz po is a picture ng ating Panginoong Heso Kristo, na kung ano man ang sitwasyon mo, kung ano man ang kasalanan na nagawa mo, kayang patawarin po tayo ng Panginoon. Mapapatawad tayo ng Panginoon kung tatanggapin natin siya na Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. So kayang-kaya po tayong i-redeem ng ating Panginoon. Unmerited favor and loyalty. So Ruth's loyalty to Naomi is reminiscent of the loyalty and commitment emphasized in the New Covenant. God's grace is demonstrated through unmerited favor, just as Ruth's commitment to Naomi goes beyond cultural norms and expectations. 'Di ba? So this is true. Ang Panginoon, yung kanyang grasya sa atin, binigay niya yun sa atin ng libre. Walang kondisyon. Amen. At sabi dito, it goes beyond cultural norms and expectations. Wala pa tayong ginagawang anything good sa Panginoon, pero binistow na ng Panginoon ang kanyang biyaya, ang kanyang grasya sa atin. So, ang dapat lang po talaga natin gawin ay tanggapin ito at i-receive sa ating mga buhay. Yan. Ano pa po? Inclusion of Gentiles. Ruth, a Moabite, is included in the lineage of David and ultimately Jesus Christ. This mirrors the new covenant message where grace extends beyond the boundaries of ethnicity or background, welcoming all who believe in Jesus into the family of God. Kasi di ba yung chosen nation po Israelites? Pero bagamat Moabite si Ruth, kinahabagan siya ng Diyos at nakasama siya doon sa maliligtas. Amen. In the same way, ganun din po tayo. Hindi naman talaga natin tayo part nung promise before sa Israelite, pero nung tinanggap natin si Jesus na Panginoon tagapagligtas ng buhay natin, naging heirs po tayo, tagapagmana ng lahat ng ipinangako ng ating Panginoon. So this is available to everyone. Kaya ang salita ng Diyos, this is free para po ito sa lahat. Yan. Transformation in new beginnings. Ruth's story portrays a transformation from a state of loss and despair to a position of blessing and honor. Similarly, the new covenant brings about a transformation in believers' lives, offering a new beginning through the forgiveness of sins and the indwelling of the Holy Spirit. Yun yung maganda. Meron ka ng assurance sa napatawad ng kasalanan mo, past, present, and future sins, and kasama mo pa ang banal na Espiritu. Dahil kasama mo ang banal na Espiritu, the Holy Spirit is our teacher, our counselor. Siya yung mag-guide sa atin na piliin natin yung tama, lakaran natin yung kalooban ng ating Panginoon. And by then, andun na yung born again experience. Natatransform tayo ng Lord. Nababago tayo ng Lord from glory to glory. Boaz as a foreshadowing of Christ. Boaz's character, displaying kindness, generosity, and redemptive actions can be seen as a foreshadowing of Jesus Christ. Both
figures represent a source of hope, provision, and redemption. Yung ugali ni Boaz, pinakita niyong ugali ng Panginoon. Ang Diyos natin mabait. Ang Diyos natin generous God. Ang Diyos natin a Redeemer, tagapagligtas. Amen. Ruth's faith and trust in Naomi's God are foundational to her story. In the New Covenant, faith is emphasized as the means by which individuals receive God's grace and salvation through Jesus Christ. Natanggap po natin yung kaligtasan, amen, sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. While the story of Ruth is situated in the Old Testament, it beautifully aligns with the overarching themes of grace, redemption, loyalty, and transformation that find their ultimate fulfillment in the New Covenant through the person and work of Jesus Christ. So sabi dito sa Ruth 4:14 to 15, it unveils a powerful narrative of redeeming love, showcasing God's unwavering commitment to restoring brokenness. Through the kinsman redeemer, God not only rescues but also transforms lives, turning sorrow into joy. So sa ating application, syempre, i-embrace po natin yung magandang plano ng Diyos sa buhay po natin. At kapag nalaman natin yung plano ng Lord, we should act as instruments of love. 'Di ba sabi ng Lord, loving God, loving others. So dapat katulad ni Boaz, katulad ni Ruth, nagiging instrument din tayo ng love to others. And then find joy in God's redemption. And then celebrate the faithfulness of God, and of course, share the message of redemption. Dapat hindi lang natatapos sa atin na tayo ay nagkaroon ng katubusan ng kaligtasan. Dapat ginagamit din tayo ng Panginoon to share the message of love, the message of grace to others as well. Yan. So in contemplating Ruth 4:14 to 15, let us be inspired by the enduring theme of redeeming love, inviting God to work in our lives and the lives of those around us. Tayo pong manalangin, Panginoon, salamat o God sa gabing ito. Salamat sa mga salita na aming napakinggan. We pray, Lord God, na patuloy na yung pag-ibig and conditional love na tinanggap namin sa inyo. Patuloy po naming maalala, Panginoon. Patuloy po namin itong ma-enjoy. At patuloy nga na ma-share din po namin ito sa ibang tao. Salamat o God sa inyo, Lord, ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.